Let us pray, Lord. We thank you po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Ama, na alam po namin na patuloy po naming mararanasan ang kapangyarihan mo, pag-ibig mo sa lugar na ito. Ikaw po ang inaasahan namin. We allow you to move mightily in this place, Lord God. Lord, saliksikin mo ang mga puso't isipan ng bawat isa. Kung meron mang nabibigatan, kung meron mang may problema, nandito kami, Lord God, upang kumilos ka, upang gabayan mo kami, upang maranasan namin ang iyong kaharian sa lugar na ito, Ama. Masunod ang kalooban mo at anuman ang balakid ng kaaway, Lord God, discouragement, Lord, anumang sinira ng kaaway, alam ko po, Ama, na kaya mong i-restore ang lahat dahil ikaw ang mas makapangyarihan, mas magaling, mas matalino, Lord God. Ikaw ang Diyos na buhay na aming dinadakila sa lugar na ito. Salamat po, Ama, na bubuksan mo ang mga puso't isipan ng bawat isa sa mga salita na aming mapapakinggan sa araw na ito na magbigay ng kalakasan spiritually, mag-encourage sa bawat isa, Lord God. Sa mga nanghina, Lord God, salamat ang palalakasin mo muli, Lord God. Mananampalataya kami sa iyo, magtitiwala kami sa iyo, Lord God, dahil ikaw ang may hawak, Lord God, ng aming buhay. Salamat po, Ama, sa araw na ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright, you may be seated. Good morning, everyone. Sabihin mo sa katabi mo, magandang gabi agad eh. Magandang araw sa'yo, okay? Excited, no? Okay, so magandang araw sa bawat isa. Excited po ba kayo? Amen. Kayo po ba yung mga nag-almusal na? Parang ang hina. Kung hindi pa, sa labas, bili po kayo. Okay, ayos ba? Mga ano natin yan, ha? Para po yan sa Acts movement po natin, be part of the story. Alright? So, kamusta? Okay po ba kayo? Alright? Kasi po, kung di man kayo okay, magiging okay kayo. Amen. Alright? Kung may mga pangit na nangyari po sa inyong buhay, expect ninyo, susunod, maganda naman. Amen? Kasi ang buhay ay weather. Okay. So, sino pong excited sa araw na to? Ako po excited because I believe there is a word from the Lord. Amen? Amen? So, let us read. Our text for today is in Matthew chapter 6, verse 25 to 34. So, kung may mga Bible po kayo dyan, kung wala, okay lang. Nandito naman po sa screen yan. Sabi po sa verse 25, so I tell you, sabi mo sa katabi mo, I tell you. So before we continue po dito sa ating binabasa po ngayon ng Matthew chapter 6, no, I know that gasgas na po sa atin dahil ang pinopromote lamang po natin dito ay ang kaharian ng Panginoon. Amen. The kingdom of God, that's what we promote, no? We don't promote any religion. Gusto lang namin maintindihan ng bawat isa na ang dala ni Jesus Christ ay ang kaharian ng Panginoon. Amen. So in this passage, no, mas maganda makita po natin, manamnam po natin na baka nadadaanan lang natin, nababasa lang natin, pero there is a, alam mo yun, pag binalikan mo, meron pa palang mas matinding revelation ng Panginoon eh. Amen? Kasi po ito pong Matthew chapter 6, no, hindi lang po ito basta-basta sinusulat, no? May mga context po yan. Amen? So pag binabasa po natin, at kung babasahin po natin yung Matthew chapter 6, no, kaya pala nabanggit yung 25 to 34, may mga nauna yung context. At kapag binasa po natin yan mula verse 1, no, yung verse 1 po kasi patungkol po yun sa yung mga pangangailangan ng bawat isa na kung saan kailangan hindi ka, alam mo yung anlalim ng bulsa, ano mo yun, yung talaban dapat, yung napakakuripot, ano naman ito nyo, di ba? Yung pinag-uusapan niya na dapat mapagbigay sa mga nangangailangan. Amen? At sumunod doon, di ba, yung pinuruan tayong manalangin. Okay? At yung sa panalangin na yun, meron na ng portion doon about yung mga pangangailangan po natin. Di ba? Yung give us this day our daily bread. At pag inabati nyo ba po yan, no, pinag-usapan na naman doon yung fasting. Okay? Pag pinag-usapan nyo yung fasting, siyempre, may kailangan ka doon. Ano yung kailangan mo doon na dapat hindi mo muna gawin? Ano yun? Yung pagkain. Siyempre, magpa-fasting ka eh. Right? So, meron kang Daniel fast or intermediate fast. Ano tawag doon? Intermediate fast? Intermittent. Sorry. Okay. Intermediate yung mabilis yung fasting. Okay? Alright? So, ibig sabihin, may needs na naman doon. Yung pagkain, yung tubig, na para bang kailangan mo munang
wag ka munang kumain, di ba? At pag inabati niyo naman bago pumating sa 25, yung tinatawag na you cannot serve two master. Kasi hindi pa pwedeng si Lord at yung mundo, yung mga pangangailangan ng mundo. That's why, ang ending, ito. So I tell you, don't worry. Sabi mo sa katabi mo, don't worry. Yeah, lakasan po ninyo, don't worry. About the things you need to live. Parang dyan pa lang, solve na tayo eh. Amen? Na don't worry about the things you need to live. What you will eat, drink, or wear. Ito po, tignan nyo, sabay-sabay tayo. Life is more important than food. And the body is more important than what you put on it. Pinapakita po ng Panginoon, dito pa lang sa binasa po natin, na huwag ka mag-aala sa mga bagay na yan, yung mga pangangailangan natin araw-araw, kasi nga, di ba mas mahalaga ang buhay? Kumbaga pinapakita ng Panginoon, aanin mo nga yung pagkain kung wala ka ng buhay. Aanin mo yung magaganggarang damit, like this. Sarah, kung wala ka namang katawan. Gets po natin? Kumbaga, aanin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Parang ganun yan. It teaches, may English pa kasi, tinuturuan po tayo ng Panginoon dito sa binasa po natin na maging grateful. Magalak tayo sa kung anong meron tayo na baka hindi po natin napapansin kasi hanap tayo ng mga bagay na wala tayo. Hinahanap po yung food. Hindi mo mapansin, meron ka pa palang katawan. Hinahanap po yung damit. Hinahanap po yung mga bagay sa mundo. Hindi mo napapansin yung mga maliliit na bagay na dapat maging grateful ka pa. Na maging grateful ka dahil ginising ka pa ng Panginoon. Amen. Maging grateful ka kasi nakakakain ka pa. Maging grateful ka kasi bakit wala ka sa mga hospital na nasa ICU. Kaya tinuturuan po tayo ng Panginoon na dito sa verse na to, ibaling yung tuon natin para hindi ka mag-alala sa mga bagay na wala ka dahil magiging grateful ka sa mga bagay na meron ka. Amen. Verse 27, 26, look at the birds. Uy, yan na, pinapakita niya na yung mga halimbawa dito, no? They don't plant, harvest, or save food in barns, but your heavenly Father feeds them. Don't you know you are worth much more than they are? You cannot add any time to your life by worrying about it. Verse 28, why do you worry about clothes? Look at the wild flowers in the field. See how they grow. They don't work or make clothes for themselves, but I tell you that even Solomon, the great and rich king, was not dressed as beautifully as one of these flowers. Tignan nyo to ha. If God makes what grows in the field so beautiful, so what do you think He will do for you? It's just grass. One day it's alive, and the next day someone throws it into a fire. But God cares enough to make it beautiful. Surely He will do much more for you. Your faith is so small. Verse 31, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Don't worry and say, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear? That's what those people who don't know God are always thinking about. Don't worry because your Father in heaven knows that you need all these things. Verse 30, what you should want most is God's kingdom and doing what He wants you to do. Then He will give you all these other things you need. So don't worry about tomorrow. Each day has enough trouble of its own. Tomorrow will have its own worries.
Amen. Grabe po ang salita ng Panginoon na kung saan dito pinapakita po ng Panginoon, paulit-ulit sinabi po dito. Kaya yun yung ating title, Don't Worry. Sabi mo sa katabi mo, Don't worry. Alright? Don't worry. And I know bilang tao, ang initial reaction po natin kapag may problema is mag-alala. Amen. Mag-worry. Amen? Maaaring wino-worry mo yung mga utang mo ngayon. No? Daming utang dito, taas ang kamay. Oy, wino-worry mo yan kung makakabayad ka ba o hindi. Wino-worry mo si Judith. Alright? Diba? Wino-worry mo yan kung makakabayad ka ng mga bills. Ang dami mong wino-worry, no? Wino-worry mo, baka di ka na gumaling sa sakit mo, no? Grabe, no? But, sabi mo sa kanila mo, don't worry. Alright? Huwag ka mag-alala. May amang umaalala sa'yo. Amen? So, tingnan nyo lang po ito, no? Top problems we are facing today, no? Kung meron ka nito, sabi mo parang, oh, ako yan mayroon ako niyan taas ang kamay, ganun, di ba? So, number 1, financial crisis. Kita nyo po ba? Yan. Number 1, sino po dito walang pera? Taas ang kamay. Okay. Sino po dito medyo nangihina ang mga pag-check ng mga bank account, wala na laman. Hindi mo na alam paano pagkakasyahin. Hallelujah. Yayapa kayo, ganun taas ang kamay, ganun lang. Okay? Health crisis. Alright. Sino po ito may mga sakit karamdaman na hindi pinapaalam? Yung mga delikado po yan. Hindi nagpapa-check up, talaga kasi natatakot, malaman, no? Alright? So, number 3, relationship, marriage, family. Meron po ba kayong mga problems sa family? Yan, mga problema natin yan na nararanasan po ngayon. Workplace, alright? Sino mga may trabaho dito? Taas ang kamay, yung mga talaga namang mahina ang bigayan. Okay? Career pressure. Meron po ba? Yan yung mga problems na pinagdadaanan po natin ngayon. Unfair treatment, emptiness and boredom, confusion, friendship problems. Alright. Hunting pass, safety and security, failure, grief. Okay, mawala ng mahal sa buhay, mamatayan, di ba? Pinagdadaanan po nating lahat yan. And alam niyo po ba that 80% ng problema natin ngayon is work-related? 80% daw po, ha? Oh, ang hirap po talaga, di ba? Lalo-lalo na pag, alam mo yun, yung trabaho mo, hindi ka ma-promote, talaga nai-stress ka na, nag-worry ka na, o kaya naman, lalong-lalo na pag, ano bang petsa ngayon? March 15 ba? 16? Ay, yung iba, kakasahod lang. Okay, ayos. Pero yung iba, pag medyo nasa 25, ang tawag na dyan, petsa de peligro na yan. Okay? So, medyo nakaka-worry na yan, nakaka-stress na po yan. No? O kaya naman yung iba, kakasahod lang, ubos na naman agad, kakabayad ng mga bills, no? And 73% Filipinos suffer from overthinking. Grabe po yan. Amen. Nadalangin ko po na sa araw na ito, kung nandito ka na overthinking ka, lalabas ka na overcomer. Amen. Amen po ba? Okay? And you worry because you think a negative outcome. So kaya po talaga tayo nag-worry kasi iniisip natin lagi yung hindi magandang mangyayari. Iniisip natin na hindi na tayo makakabayad. Iniisip natin na hindi tayo makakaraos. Iniisip na natin na hindi tayo makakagaling. O kaya gagaling, no? We think a negative outcome. But I'm telling you right now, worry cannot change anything. Sabi mo sa katabi mo, walang mababago sa pag-aalala. Amen? Hindi mababago ang sitwasyon. Alright? Ang mababago lang yan yung BP mo. Hello. Di ba? Pag nagwo-worry ka, na-stress ka, tumataas yung BP mo. Amen? Bukod sa pagkain, ang pagtaas talaga ng BP, stress talaga. Amen? Hello. Kaya nga sinabi ng Matthew chapter 6, sa binasa natin kanina, di ba? You cannot add any time to your life by worrying about it. Nakakadagdag po ba ng buhay? Ang pag-aalala? Kung nakakadagdag yan, di sana lahat ng nag-alala na-extend yung buhay. Hindi nga nakakabawas pa nga ng buhay. Amen. Nakakapagpaiksipan ng buhay.
Kasi kapag nag-worry ka, may stress ka. Kapag na-stress ka, tataas yung BP mo. Kapag tumaas yung BP mo, aakit ka sa utak mo hanggang sa pumutok yung ugat. Batay ang ending. Amen. Ganyan yung nangyari sa tatay ko. Kakaisip. Kasi alam niyo naman po yung istorya namin, di ba? Mahirap lang po ang buhay namin. Dumating sa point na yung tatay ko, kasi po yung tatay ko po doon sa Santa Ana, kagawad po yun. Oo. Kagawad po siya na nag-number 1 na kagawad. Kasi kilala sa ano namin yan eh. Ano po yan eh. Talagang matulungin, kilala sa mga sa barangay po namin. No? So, kagawad siya talagang ganda. Okay, ganda, ayos, kilala. Sikat kami nun eh. Oo. Pag nahuhuli ako ng curfew, pag nahuhuli po ako, last G's, may curfew yan eh. Pag nahuhuli ako, uy, kay kagawad kami yan. Alas agad ako eh. Pinapakawalan agad ako eh. Ganon, kalupit. Di ba? Ayos ang kapangyarihan eh, no? Okay? So, ang nangyari po, no, yung tatay ko, naghangad. Tumakbo bilang chairman. Eh, yung chairman during those time, ang lakas. Oo. Kaya para bang gusto niya mag-chairman agad, kaka-number 1 niya pa lang, ang nangyari, talo. Nung natalo yung tatay ko sa pagka-chairman, na-stress. Biriin mo ba naman? Mangampanya ka, magpatarpuling ka, ang laki ng gastos mo. Wala pa siyang kaalyado, wala pa siyang sumusuporta. Gastos niya lahat yon. Kaya naman nung natalo siya, stress ang inabot niya. Hanggang sa naghirap ang aming buhay. Hindi na kami nakabangon sa aming buhay. Hanggang sa dumating yung point na yung tatay ko na masukan bilang taxi driver. Nung namasukan po bilang taxi driver yung tatay ko, alam niyo na po yan, di ba? Na kung saan isang tanghali, hindi kami makakain ng tatay ko kasi wala kaming pera. Pinapalipas na lang namin yung gutom namin kasi lilipas din naman eh. Mawawala rin naman yung gutom eh. Di ba? So, ganun yung sena ng buhay namin hanggang sa naging taxi driver siya. At nung naging gato yung kasagsagan ng init po yun ha. Summer po yun. Naging taxi driver siya. And then lately, nabalitaan ko na lang na yung tatay ko, habang nagda-drive ng taxi, yung customer niya, sinugod siya sa hospital ng Makati. Kasi bakit? Na heat stroke. Nung na heat stroke yung tatay ko, nabalitaan ko, pumunta kami ng hospital ng Makati hanggang sa may pumutok na ugat, na comatose na hanggang sa wala na yung tatay ko. Bakit? Kasi nga kakaalala, kaka-worry kung paano na ang buhay namin. 3 ang anak niya, papaaralin niya pa yan, walang trabaho, hirap na hirap. Kaya kung ako po sa inyo, kung ayaw niyong mamatay ng maaga, huwag kayong mag-worry. Amen. Huwag kayong magpapa-stress. Amen. Parang ayaw niyo ha. Parang gusto niyo agad ha. Amen. So, don't worry. Amen. Hello. Kasi alam niyo kung bakit hindi kayo mag-worry? Alam niyo kung bakit? Kasi studies found that 85% of the things that we worry about never happen. Grabe. Malaking porsyento yung mga bagay na inaalala natin, hindi naman pala nangyayari. Hindi naman pala totoong mangyayari. Like, nung nagkabukol ako sa leeg, kala ko cancer na. Grabe naman. Isang taon akong nagwo-worry, isang buwan pala, nagwo-worry ako. Talaga naman, chinachat ko na si Dr. Hart. Alam, si Dr. Hart, namin lagi yan eh. Dr. Hart, ano kaya to? May nararamdaman ako dito, medyo masakit. Dr. Hart, cancer ba to? Ganyan. Grabe, alala ko, isang buwan. Tapos malaman-laman ko, kulani lang pala. Cancer na agad, hindi naman nangyari, di ba? Tama, alala ko sa mga bagay na hindi naman pala totoo at hindi mangyayari. Same thing with us, na minsan ginugil mo lang, kala mo cancer na, di ba? Alala ka na. Amen? Katatandaan po natin that 85%, malaking porsyento po yan, na yung mga bagay na inaalala po natin ay hindi naman pala talaga mangyayari. Amen? Sabi mo sa katay mo, ano mang inaalala mo? Hindi mangyayari yan. Amen? Ano mang iniisip mo na hindi maganda? No? Wala pa nga eh.
hindi mangyayari. Amen? So wag mong isipin yung mga bagay na wala pa. Amen. Sabi nga, di ba, yesterday is past. Ano nga yun? Yesterday is past, tomorrow is future, today is present, kaya it's called present. Ayos ba? Ayos ba? So here's the thing. Number one, don't worry, pray. Number one na dapat po natin gawin sa ating buhay para hindi po tayo mag-alala ay mag-pray po tayo. Basic yan, pero mahalaga. Na minsan nakakalimutan natin. Kaya tayo worry ng worry kasi nakakalimutan natin mag-pray. Kasi yun yung sabi, di ba? Mag-pray daw po tayo. Kaya sinabi ng Philippians chapter 4 verse 6. Tingnan nyo ha, sabay-sabay. Don't worry about anything but pray. And ask God for everything you need. Always giving things for what you have. Pray. Amen. Wala po kayo nung huling soaking night, no? Nanay Tasing nag-share, no? Ang ganda po ng sinabi niya na kapag may problema ka, alright, ipag-pray mo. Dahil kapag pinag-pray mo yung problema mo, hindi mo na problema yon. Problema na ni Lord yon. Hello. Amen. Pag pinag-pray mo yan, si Lord na ang bahala dyan. Amen? Naalala ko po yung story ng isang pastor na lumapit po sa kanya na member na, Pastor, problemado po ako. Nahihirapan na po ako kasi yung asawa ko po may sakit, wala kaming pera, wala akong trabaho. Paano na kaya to, Pastor? Anong gagawin ko, Pastor? Yung pastor, kinakabahan eh. Baka mangutang sa kanya eh. Sabi ng pastor, nag-pray ka na ba? Sabi, opo, Pastor, pinag-pray ko na po. Sabi ng pastor, pinag-pray mo na? Okay na yun. Pastor? Oo, okay na yun. Bakit? Pinag-pray mo na eh. Si Lord na bahala doon. Huwag mo nang alalahanin yun. Bakit? Kasi pinag-pray mo na. Minsan worry tayo ng worry, nakakalimutan natin mag-pray. Pansin nyo, pag nag-pray po muna kayo, yung worry, mawawala yan eh. Bakit? Pinag-pray mo muna eh. Hello? Prayer is the key. Kaya pag may sakit ka, kailangan, di ba, pag-pray mo. Bakit? Pag pinag-pray mo yan sa Panginoon, si Lord may magagawa dyan. Ikaw wala kang magagawa, pero si Lord may magagawa. Kaya pagpe-pray mo. Wala kang pera, pagpe-pray mo yan. Bakit? Kasi wala ka na nga magagawa, pero pag pinag-pray mo yan, doon sa may magagawa, si Lord bahala dyan. Amen. Kaya po pag may mga sakit, karamdaman, di ba, minsan tinatawag nyo po kami mga pastor, pag-pray nyo naman po sa ganito, pag-pray nyo naman po sa ganito, di ba? Pinag-pray po namin, di ba? Kasi naniniwala po kayo that there is power through prayer. And I believe in that. Makapangyarihan po yung panalangin kasi nagpe-pray po tayo sa makapangyarihang Diyos. Amen. Prayer, makapangyarihan po yan. Amen. Nung nakaraan, pinag-pray po ako sa last Sunday lang po yon, yung kapatid po ni Tito June na stroke, na comatose din. Grabe, sa ICU, pinag-pray ko po sa ICU, nakita ko po yung mga tao na doon, talaga namang meron na mga sa bibig, sa ilong, lahat, talaga mapapapayat ng mga tao doon, talagang nakakapanghina minsan eh, talagang nakakapaglugbo eh, kasi yung nararanasan po nila eh. Tapos, yung pinagpe-pray ko, unconscious na, wala na talaga, di ba? Para bang, ano to, nakakapanghina, nakakapawalang pag-asa, di ba? Kaya, so be it, pinag-pray ko na lang, talaga naman, Lord, bahala ka na dito, Lord. Lord, sa pinagkakatiwala ko, yun, pinag-pray natin, Lord, salamat, ganyan buhay. Eh, minsan may mga senaryo po talaga na kapag wala na talaga. Doon naniniwala po tayo sa milagro ng Panginoon. Di ba? Pero kung oras na po talaga. Amen? So, although dapat Sabado ko pa pinag-pray, kasi na-busy lang, no? Sunday, siningit ko, pinag-pray po natin, no? Kinabukasan, kinuha po ni Lord. Amen? Kasi ganun po talaga eh. Yun yung hangganan ng buhay eh. Amen? Kasi
talagang sabi ko na lang po doon sa kamag-anak, tanggapin na lang natin. Kasi talaga naman po talaga, di ba? Talagang wala na talaga eh. Unconscious na, wala na gumagana. Ganun na ganun yung sa lola ko eh. Kaya sabi ko, we need to accept na ganun talaga kapalaran. Tapos pinatanggap ko na lang sa Panginoon. At least, di ba? Sureball sa Panginoon. Bakit? Kasi alam ko sa heart ng tao, tinanggap ang Panginoon. Amen? So pagkakatayo, para ma-realize po natin, life is so short. Kasi ang sagot po ng Panginoon lagi sa mga panalangin natin, hindi naman palaging yes eh. May no, may wait, di ba? Minsan, kung anong kalooban ni Lord. Pero here's the thing po, no? Sa pagpa-pray po natin, no? Ito po yung senaryo. Nakapag-pray po na tayo, hindi naman palaging aayusin agad ni Lord yung senaryo. Pag nag-pray tayo, mawawala yung worry, mabibigyan ka ng peace of mind. Pag nag-pray tayo, mawawala yung worry, magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso at sa iyong isipan. That's why we pray. Amen? Hindi ka naman pwede na, Lord, pengin pera, Lord. Hindi naman yung pagdilat mo, may pera agad. Hindi naman ganun, right? It's not like that. May paraan ang Panginoon. Di ba na kapag mag-pray ka, Lord, pengin pera, God will use other people to bless you. That's how God works. Amen? Hindi naman porket, Lord, pengin sasakyan, Lord, tapos pagdilat mo, may sasakyan agad, dang, kalahati. Hindi ganun kumilos ang Panginoon. Diba? Di ba? May paraan ng Panginoon. God will use other things, other people to bless you. Amen. Lord, pagalingin mo ako sa sakit karamdaman ko. Yes, we believe in a miracle healing, but also we believe na ginagamit din ni Lord yung mga gamot, yung mga doktor, para pagalingin ka. That's how God works. That's why we pray, Lord. Gamitin mo yung mga doktor, gamitin mo yung gamot para pagalingin yung mga may sakit karamdaman. Amen? At kapag pinag-pray mo yan, hindi mo na dapat alalahanin yung kagalingan. Si Lord na bahala doon. Problema na ni Lord yun. Amen. Ang problema po sa atin, ang problema ni Lord, pinoproblema natin. Problema nga ni Lord yun. Ba't mo pinoproblema? Hayaan mong gawin mo yung part mo at gagawin ni Lord yung part niya. Minsan kasi inaagawan natin si Lord yung part niya. Yung mag-provide, inaagaw natin kay Lord yan. Magpagaling, inaagaw natin kay Lord yan. Lahat talang inaagaw natin, may part tayo eh. Our part is to pray, to seek God, His kingdom. Ang part ni Lord, mag-provide. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, do your part. Okay? And God will do His part. Amen. Amen? Amen? Di ba? Naalala ko nung pinag-pray namin si Kuya Jonathan, di ba? Na-ER po yan. Kailan si Kuya Jonathan, no? Na-ER po yan eh. Siyempre kami bilang mga pastor talagang, siyempre ano ko yun eh, tropa ko yun, kaibigan ko yun, kalaro ko po yun, no? Siyempre, kami, kahit di na kami utusan, talagang we're so, concern, talaga naman, grabe. Pinuntahan ko pa sa ER yan, tapos pinag-pray ko po talaga naman. Kasi ako naniniwala na makapangyarihan po talaga yung prayer eh. Pinuntahan ko siya para ipag-pray eh. Amen? Kasi wala akong may ambag sa bills nun eh. Pagpe-pray ko na lang. Amen? Though hindi naman niya kailangan kasi kayang-kaya naman niya yan, okay? So, ang ambag ko, ipag-pray siya kasi alalang-alala siya, akala niya, wala na talaga, kunin na siya ni Lord. Pero ngayon, buhay na buhay pa hanggang ngayon. Kasi tisi ko po yun eh, sa basketball. Pagkakampi po kami niya, no? Tapos, pangarap po talaga na mag-champion sa KBL. Okay, ilang season na yung talo siya lagi sa championship, sa KBL, sa basketball po namin. At simula pa lang ng season 5, nagda-drafting pa lang po kami. Nung napili ko na yung dalawang top 2 player namin, sabi ko kay Jonathan, kasi nag-aalala siya, ayaw niya yun eh. Kaya Jonathan, huwag kang mag-alala. Don't worry. Mag-champion tayo ngayong season. Simulat sa ball pa lang, sinabi ko na sa kanya yon. Nangyari. Champion kami. Amen? Kalaban po namin sa championship CSP. Sensya na ha. Kasi pinag-pray ko po eh, Lord, sana manalo kami, matalo sila SP, Lord. Bakit? Sabi ko, bakit, Kuya Jonathan?
Meron kang number 1 na big man na walang makakatapat pag 1-on-1. Meron kang top 2 na scorer, Andrew Almario. Meron kang gwardiya ng mga mabibilis. Meron kang defensive player na si Ishi Santos. Tapos meron ka pang Edmond Calmat. Talaga namang, Kuya Jonathan, ba't ka ba nag-aalala, Kuya Jonathan? Amen? Gatorade mo lang, sapat na, Kuya Jonathan. Lagi may pang Gatorade yun, no? Pero, don't worry, pray. Sabi sa kanila mo, don't worry, pray. Sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 7, give all your worries to Him because He cares for you. Amen. Grabe po ang salita ng Panginoon. Nagbibigay sa atin ng encouragement na kung saan yung mga kaya diba, give. Ibigay. Alright? Hindi mo pwedeng angkinin. Bakit? You are not supposed to carry all the burdens, all the worries. You're supposed to give it to God because He cares for you. Amen. Nag-aalala ang Panginoon. Inaalala ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahalaga ka sa Panginoon. Kaya ayaw na ayaw niya na nag-aalala ka. Alam niyo po ba that worry is a sin? Do you know that worry is a sin? Bakit? Kasi you are not trusting God if nagwo-worry ka. And if you're not trusting God, ibig sabihin, wala kang kabilib-bilib, wala kang faith sa Panginoon. That's why you don't worry. You pray. Pangalawa, don't worry because God is in control. Amen. Di ka mag-aalala dahil kontrolado ng Panginoon yan. Yung nangyayari po sa ating bansa, ang gulo-gulo, di ba? But di natin kontrolado yan eh. Pero God is in control. Whatever is happening sa mundo natin, sa buhay natin, God is in control. Ano man nangyayari sa pamilya po ninyo, God is in control. Ano man nangyayari sa anak mo, pasaway man yan, pinag-pray mo na, didisiplina mo na, pinalo mo na, ganun pa rin. Don't worry about it. Pray mo sa Panginoon. Bakit? God is in control. Si Lord gagawa ng paraan para mabago yung anak mo. Hello? Si Lord gagawa ng paraan para mabago yung situation na meron ka. Si Lord gagawa ng paraan para mabago yung perception na meron ka. Kaya don't worry because God is in control. Tingnan niyo sabi ha, look at the birds. Di ba? Tingnan niyo ha, look at the birds. Pili mo pati ibon, kontrolado yan. Alam na ng Panginoon yan. Look at the birds. May nakita po ba kayong birds na malimos? Lagi namin sinasabi po yan, may nakita po kayong ibon na na-depress, na-stress, nag-worry? Wala, di ba? Bakit? Kasi pinapakain ng amang nasa langit. Tingnan nyo ito. Here's the thing ha. Narinig ko sa isang pastor, ang ganda niya na explanation niya dito ha. Sabi niya dito, look at the birds. Galing explanation niya. They don't plant, harvest, or save food in barns. Walang bank account, hindi nagtatanim, hindi nag-harvest. Sabi niya ha, ang maganda, tingnan niyo to ha, listen to this. Tulad niya na inalimbawa niya, look at the birds. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Bakit? Ito mga to, hindi nakakapagtanim. Ikaw, kaya magtanim. Ikaw, kaya mag-harvest. Ikaw, kayang mag-ipon, mag-save. Meaning to say, na minsan kaya tayo nag-worry sa mga bagay na wala pa, baka hindi natin ginagawa yung part natin. Kasi kung itong mga to, wala namang kakayanang magtanim, ikaw may kakayanang ka magtanim, baka naman kaya ka nag-worry kasi baka hindi ka nagtatanim. Kumbaga, nagwo-worry ka na baka hindi ka matanggap sa trabaho, ang problem, hindi ka naman nag-a-apply ng trabaho. Hello? Nagagets po natin? Kumbaga, yes, there is a provision from the Lord, but we do what is necessary. Magpo-provide ang Panginoon, and God will use other means
para mag-provide ang Panginoon. Gagamitin niya yung work para i-bless ka palalo. Amen. Gagamitin niya yung business para pagpalain ka palalo. Hindi nga pwede na pag nag-pray ka agad, Lord, pahingin pera, may pera na agad. You need to do your part. You need to do something. But your Heavenly Father feeds them. Don't you know you are worth much more than they are? Amen. The Lord, sana makapasa ako sa board exam. Kahit pag-pray mo yan, ipag-fasting mo yan, kung hindi ka naman nag-review, nga. Amen. Hello? Do your part. Our part is yung gusto ng Panginoon, yung gusto niyang gawin sa atin. Amen? Don't worry because God is in control. God is in control in the situations we cannot control. Amen. Maraming bagay na hindi mo kontrolado pero kontrolado ng Panginoon. Yung akala po nating imposible kay Lord, posible because God is in control. Like Abraham and Sarah, imposible magkaanak, but God is in control. Amen? Parang sinasabi ng Panginoon, I got you covered. Ako bahala. Yung nangyari kay Job, nawala lahat, pero binalik ng Lord, triple pa, because God is in control. Yung nangyari kay Joseph, tinapon sa pit, pero ang ending sa palace, pinagyaman ng Panginoon because God is in control. Minsan padadaanin ka muna sa suffering. Minsan padadaanin ka muna sa matitinding problems in life. Huwag kang mag-alala. Bakit? Padaanin ka man ni Lord dyan, God is in control. Inaalaw ni Lord na magkasakit ka para maranasan mo yung healing ng Panginoon. He is in control eh. Padadaanin ka sa testing para maging testimony. Amen? Because God is in control. Padadaanin ka na maubusan ka para maranasan mo kung paano magpuno ang Panginoon because He is in control. Amen? Inaalaw ni Lord yung hindi magagandang bagay sa life mo para maranasan mo yung magagandang plano niya para sa'yo. Di ba, para bago magkaroon ng masarap na wine, dinudurog muna yung grapes. Dinudurog, inaapakan para maging masarap na wine. Amen? Di ba? Bago ka makapagluto ng sunny side up, well done, di ba? Binabasag muna yung shell ng itlog. Right? May pagbasag eh. May brokenness muna eh. Pero may blessings. Amen? Sa mga nanay dito, di ba? Bago kayo magka-baby, di ba? May pagle-labor, di ba? May pag-push, di ba? May hirap muna eh. Di ba? May pain, pero may purpose. May blessing na nanggagaling po sa Panginoon. Remember, anything under God's control is never out of control. Kaya huwag kang mag-aalala. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa. Bakit? Lord bahala eh. God is in control of everything. Pangatlo, this is the last. Don't worry. Nauna na si Lord. Hello? Don't worry. Nauna na si Lord. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 34, so don't worry about tomorrow. Each day has enough trouble of its own. Tomorrow will have its own worries. Don't worry dahil nauna na si Lord. Bakit? Kasi si Lord hindi naman aanga-anga. Si Lord, alam niya yan. Di ba sinabi nga doon, for your Father knows all you need. Alam ng Panginoon. Si Lord advance mag-isip. Bago ka pa likhain ng Panginoon, alam na niya yung mga pangangailangan mo, kaya inuna muna ni Lord yung mga yon. Alam na ni Lord eh. Na bago ka pa mangailangan, provided na ng Panginoon lahat ng mga yan. Inisip na ng Panginoon yan. Bago ka pa magkasakit, inisip na ng Panginoon yan. Dapat merong kagalingan na nagmumula sa akin.
Kaya bago ka pa magkasakit, available na yung healing from God. Bago ka pa mawalan, available na yung provision from the Lord. Bago ka pa malungkot, available na yung kaligayahan nagmumula sa Panginoon. Inuna na ni Lord yan lahat eh. Inuna niya yung shelter, inuna niya yung langit at lupa, inuna niya yung mga himpapawid, inuna niya yung dagat, inuna niya yung mga isda, inuna niya yung mga hayop, inuna niya lahat yung mga bagay na kailangan po nating lahat. At kapag ready na at kompleto na, saka kanya nilikha. Dahil hindi ka dadalhin ni Lord sa senaryo o sa sitwasyon na hindi mo malalagpasan, hindi ka ilalagay ni Lord sa kawalan kung hindi niya alam yung solusyon doon sa kawalan. Because God is in control. Nauna na si Lord. Alam ni Lord lahat ng mga yan. Bago mo pa isipin, inisip na ng Panginoon yan. Kaya tayo magpe-pray, it's not about telling God what we need. Kapag nagpe-pray po tayo, dahil alam na ni Lord naman na yan. We pray para malaman natin kung ano talaga yung kailangan natin na i-reveal ng Panginoon sa atin. Pray ka ng work. Baka naman hindi talaga yun yung kailangan mo. I-reveal sa'yo ng Lord, business pala yung gustong ibigay sa'yo. Amen. Kaya don't worry. Nauna na si Lord. Alam na ni Lord yan eh. He is the beginning and the end eh. Kaya nga yung bukas, dapat di mong alalahanin niya kasi alam na ni Lord yan eh. At hindi mo naman dapat talaga alalahanin. Bakit? Alam mo ba mangyayari sa'yo bukas? Alam mo ba mangyayari sa'yo mamaya? Alam mo ba kung magkakaroon ka pa ng pera bukas? Di ba? Di mo alam, di ba? Uncertain. Pero alam ng Panginoon. Kaya aasa ka sa Panginoon. Magtitiwala ka sa Panginoon. Amen? Sabi nga ni Billy Graham tingnan niyo, sabi ni Billy Graham some people spend much time worrying about what might happen, that they never enjoy what is happening now. Today is the tomorrow you worried about yesterday. Alam niyo, susi po rin dito is live one day at a time. Alam mo yun? Yung kung anong meron ngayon, enjoy. Na minsan, di tayo nakakapag-enjoy kasi alala tayo sa mga bagay na wala pa eh. Alam mo yun? We're so worried about our future. We're so worried about everything in life. Sa anak mo, sa pamilya mo, yung future, yung pang-tuition, di ba? Alam mo yung Sunday pa lang, pero parang Monday ka na agad. Alam mo yun? Alam mo yun? Ganyan. Yung Sunday ngayon, it's supposed to be a day of thanksgiving, a day of worship, pero para bang araw ng pag-aalala. Bakit? Iniisip mo agad yung Monday eh. Iniisip mo agad yung pagpasok bukas eh. Iniisip mo agad yung kailangan matapos mo eh. Di ba? Alam mo yun? Amen? O baka ka naman kanina, di ba? Habang nag-worship, iniisip mo na agad anong kakainin mamaya. Di ba? Para bang, dapat kung anong, ngayon, we need to enjoy it. Hindi natin na-enjoy kasi nakikita natin yung iba eh. Yung wala. Sino ditong may oxygen pa? Enjoy it. Right? Sino ditong may lakas pa? Enjoy it. Sino ditong nakakapag-jogging pa? Di ba? Sino ditong mga nakakakain pa 3 times a day, 5 times a day? Sino ditong nakakaraos pa? Di ba? Enjoy it. Be grateful of what you have. Kung anong meron ngayon. Dahil yung bukas, si Lord bahala dyan eh. Amen? Amen? So don't worry. Alam niyo yung pag-aalala, para po yung mga extra baggage. Alam niyo yung extra baggage? Do you know extra baggage? Amen? Alam niyo yung extra baggages, alam niyo, yung ang dami mong bit-bit, ang dami mong dalahin, no? Parang nag-worry ka sa maraming bagay na hindi naman mangyayari. Hindi mo naman dapat alalahanin, no? Like parang ganito po yan, mga kapatid, no? And I will end with this. Para po yung mga ganito, extra baggage. Alam niyo yung extra baggage? Alam niyo yung extra baggage?
Yung like, yung ang dami mong bit-bit, ang dami mong dala-dala, ang dami mong inaalala. Para bang, it's unnecessary naman, right? Di ba? Dami, di ba? Para bang, ano-ano yung mga iniisip natin, di ba? Yung pera, money, di ba? Iisip natin yan. Ang dami, di ba? Dami iniisip. Bit natin yan. Pera, trabaho, business, para bang, grabe, ano na. Tapos, isipin mo pa yung sakit, kamag-anak mo, pamilya mo. Minsan, ang hirap din, no? Pag inisip mo yung pamilya mo. Minsan, ikaw okay lang na mawalan eh. Pero pag pamilya mo na ang usapan, para bang ang hirap, di mo alam saan mo kukunin, para bang alalang-alala ka na. Kasi ikaw okay ka lang magutom eh. Pero kapag mga kamag-anak mo na yung nagugutom, kapag anak mo na nagugutom, ang hirap niyan. Kaya mag-worry ka talaga eh. Extra baggages eh. Iniisip mo yung future mo, parang grabe. Di ba? Parang iniisip mo pa yung relationship, yung marriage, yung love life, everything. Grabe, di ba? Parang ang pangit tikman, di ba? Ang sagwa, di ba? Pili mo nasa airport ka, tapos ganito dala-dala mo, di ba? Tapos wala kang check-in, iwan yung iba. Right? Amen? Oh, grabe, di ba? Parang ang hirap kumilos. Dala-dala mo lahat eh. Bit-bit mo lahat eh. Alalang-alala ka sa lahat eh. And you're not supposed to carry all these things eh. It's not your job to carry all the problems, lahat ng inaalala mo. It's not your job. Bakit? Ikaw lang mahihirapan. Ikaw lang mapapagod. Ikaw lang yung para bang tuliro, hindi makaisip, hindi makausat. Para hirap. Di ba? And God is telling us to cast all your cares to Him. So, ang daming problems, like, when you cast it all your cares to God, yung scenario, yung situation, it doesn't change, right? Hindi naman agad-agad babaguhin ng Panginoon yan. Hindi naman agad-agad may solusyon ng Panginoon yan. But the thing is, in the midst of every problems, ano nangyari? Gumaan yung pakaramdam ko. May kagaanan. Bakit? Binigay ko sa Panginoon eh. Nandun yung problems, nandun yung situation na hindi maganda, pero nung binigay ko sa Panginoon, di na ako nag-worry. Gumaan yung pakaramdam ko. Nagkaroon ako ng peace. Ang daming problems, pero may peace ako. Ang daming pwedeng alalahanin, pero hindi ko na inaalala yan. Bakit? Binigay ko na kay Lord eh. Pinag-pray ko na eh. Hindi ko na bit-bit eh. Si Lord na bahala doon eh. Si Lord gagawa ng paraan doon eh. See? Wala na akong hawak na dala eh. Bakit? Binigay ko na sa Panginoon eh. Ang daming problems, but in the midst of problems, in the midst of the situation na pinagdadaanan ko ngayon, hindi ko na siya dala-dala. May peace from the Lord. Kaya pag nag-pray po kayo, magkakaroon ka ng peace eh. Pag nag-pray po kayo, magkakaroon ka ng joy eh. Yun yung para bang, kasi mapapaliw ka talaga yan eh. Mapapaliw ka dyan. Mapapaliw ka dyan. Nakakabaliw po yan. Pero pag binigay mo sa Panginoon, mapapaliw ka kay Lord eh. Bakit? Dami yung problema pero hindi ka nag-worry. Nagtitiwala ka kay Lord. Amen? Ang sikreto, alam mo sikreto? Hindi pala sikreto to kasi bubunyag ko na eh. Ang susi, Matthew 6:33. At seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Hindi mo unahan yung all these things. Yan yung problema eh. Hindi yan. Uunahin mo yung nauna. But seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen. That's the key. That's our priority. Na minsan, baka kasi mali yung inuuna mo, kaya ka nagwo-worry. Unahin mo ang Panginoon, ang Kanyang kaharian, ang Kanyang katwiran, and all these things
will be added to you as well. Amen. Amen. Tandaan niyo po ito ha. Ang magagawa natin, mag-pray sa mga bagay na wala na tayong magagawa. Sa bansa po natin, pray lang. Wala naman tayong magagawa eh. Yung situation natin, pag-pray lang natin, wala naman tayong magagawa dyan. Amen? Ako po naniniwala that si Lord gagawa at gagawa ng paraan yan. Si Lord ang bahala dyan. Yung matigas na ulo ng iyong anak, si Lord gagawa ng paraan dyan. Si Lord gagawa at gagawa ng paraan para ayusin niya ang lahat. Because God is so powerful, God is good, God is faithful. Amen? Ang sikreto, ang susi pala, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you as well. Amen. So don't worry. Ano-ano yun? Tatlo. Don't worry. Pray. Don't worry. God is in control. Don't worry. Bakit? Nauna na si Lord. Alam na ni Lord yan. Amen? So tayo po tayo lahat.